Para mailahad ang kaunti sa ating konteksto, ang kwento ay umiikot kay Ginana Nazawa, isang karaniwang estudyante na namumukod-tangi at seryosong tinatrato ang kanyang pag-aaral dahil nagsusumikap siya ng sapat upang maging magaling sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito ay isang bagay na hindi lamang natin nakikita sa paaralan, kundi pati na rin sa kanyang tahanan dahil ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay kasing laki ng kanyang debosyon sa pag-aaral. Bukod dito, si Ginana ay may dalawang matatalik na kaibigan na sina Hikari at Akira, kung saan ang huli ay matagal nang inibig si Ginana mula pa noong kanilang pagkabata. Ngunit lumalabas na ang ating babae ay hindi kailanman napansin ito. Sa kabilang banda, si Ginana ay ikinukwento sa atin ang kanyang araw-araw na rutina, tulad ng kanyang mga magulang na may-ari ng isang medyo abalang restaurant. Palagi silang nagtatrabaho ng walang kapaguran upang masiyahan ang lahat ng kanilang mga kliyente, na nagreresulta sa madalas na pag-aalaga ni Ginana sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, siya ang gumigising sa umaga, naghahanda ng agahan, at siya rin ang nagdadala hanggang sa paaralan. Oo, si Ginana ay maayos sa lahat ng bagay. Gayunpaman, isang araw sa gabi, tulad ng kanyang nakababatang kapatid na may hilig sa mga romantikong pelikula at mga kwento ng mga prinsesa, ikinuwento ng ating babae ang klasikong kwento ng Cinderella. Subalit, hindi siya pinansin ng kanyang kapatid at tumuro sa telebisyon, ipinapakita na kakakita lamang nito ng isang prinseng asul. Sa pagdinig nito, si Hinana ay nagsimulang mumasunog sa kanyang mukha at nakaramdam ng pag-ibig sa unang tingin sa pangunahing tauhan ng pelikula, si Kaede, isang kilalang aktor at dating miyembro ng isang kilalang pop na banda. Ang magandang itsura, alindog, at talento ni Kaede ay nagdala sa kanya ng napakaraming tagahanga, lalo na sa mga kabataang babae na humahanga sa kanya. Ito ay isang bagay na dati nang ibinahagi ni Hikari kay Ginana, ngunit dahil palagi siyang abala sa kanyang pag-aaral, hindi niya alam ang tungkol kay Kaede hanggang ngayon na nakita niya ito sa telebisyon at nangarap na magkaroon ng isang prinseng asul tulad niya. Ang kaso, tila narinig ang kanyang mga hiling dahil sa gabi ay nakatanggap si Ginana ng tawag mula kay Hikari na nagsasabing napili ang kanilang paaralan para sa pag-arte ng bagong pelikula ni Kaede at naghahanap pa nga sila ng ilang extras. Lahat ng estudyante ay kwalipikado upang makibahagi. Sa pagdinig nito, tumalon si Ginana sa tuwa at masayang sinabi kay Hikari na isama ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya, kinabukasan, nagtipon si Hikari at ang iba pang mga estudyante upang simulan ang pag-arte, kung saan sila ay inutusan na kumilos bilang mga normal na estudyante na nagtatrabaho sa isang laboratorio. Samantala, sobrang nasasabik si Hikari na makilala si Kaede, ngunit sa halip, pinigilan niya ang kanyang sarili at ayaw ipakita ang kanyang tunay na emosyon. Gayunpaman, nang tawagin silang pumasok sa laboratorio, si Ginana, na medyo malilito, ay aksidenteng nabangga si Kaede, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla. Humingi ng paumanhin ang binata, at nagpatuloy sa pag-record, ngunit hindi tumugon si Ginana at nanatiling nasa estado ng pagkabigla. Upang lalo pang ipakita na siya ay isang gal, bumangon siya na nakangiti at iniiwan si Ginana na nakatayo na may suot na panty sa sahig. Matapos ang pag-arte, nag-usap ang dalawang babae tungkol kay Kaede, kung saan tinanong ni Hikari kung nakita niya ito ng malapitan. Sa harap nito, nanatiling walang pakialam si Ginana at sumagot na hindi man lang niya ito natanaw. Ngunit sinabi ni Hikari na subukan ito sa susunod at umalis na siya. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Ginana ang isang lata sa kalye, kaya't lumapit siya upang itapon ito sa basurahan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Kaede na nanonood kung paano sumasayaw ang mga cheerleader ng koponan ng paaralan at nakilala ang kanyang hindi kanais-nais na madilim na panig. Oo, sa tingin ko kailangan na tawagan ang pulisya. Ngunit hindi pa rito nagtatapos dahil sa kanyang pagsisikap na umalis, nadapa si Ginana at naipakita ang kanyang puwit na siya namang ibinaba ni Kaede ng may malaking interes at sinabi na ito ay sukat 86. Sa harap nito, nahihiya siya at tumakbo palayo. Kaya't nang makarating siya sa bahay, kinuha niya ang kanyang tape measure at talagang tama si Kaede. Kaya't nag-isip siya kung anong uri ng prinseng asul si Kaede at hindi maintindihan kung bakit siya ganoon kaiba kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkaraan nito, humingi ng permiso si Ginana mula sa kanyang ina upang lumabas sa hapon upang makapag-enjoy ng oras na mag-isa. Kaya't nakita natin siyang pumunta sa isang shopping center at sinubukang bumili ng isang plush toy dahil ipinangako niya ito sa kanyang kapatid. Sa katunayan, nabigo ang lahat ng kanyang pagtatangka, ngunit sa huling kilos, isang lalaki ang lumitaw mula sa likod at nagbigay sa kanya ng ilang mga tagubilin upang makuha ito. Dahil sa tulong, nagawa ni Ginana ito, ngunit nang lumingon siya upang pasalamatan siya, napagtanto niyang si Kaede yon. At tulad ng inaasahan, lubos na nagulat si Ginana, ngunit si Kaede ay kalmado at mukhang iba kaysa sa gal na pop idol na kilala ng lahat,
Sa kanyang kalituhan, sigaw niya ang pangalan nito nang hindi iniisip, ngunit ito ay isang masamang ideya dahil natukso nila ang atensyon ng isang fanatikong tagahanga. Kaya't hinila ni Kaede siya palayo mula sa lugar. Pagdating sa isang ligtas na lugar, tinanong niya ni Ginana kung ano ang ginagawa niya sa shopping center, kung saan sinabi ni Kaede na kailangan niyang mag-record, ngunit kailangan niya ng kaunting motibasyon. ボリューム、カーブ、柔らかさ、すべて完璧。 Sa harap nito, hindi alam ni Ginana kung ano ang sasabihin, ngunit mumingiti lamang siya at ipinapangako na hindi niya sasabihin ang anumang bagay tungkol sa kanyang aksidente sa kanyang likod. Ngunit kailangan na niyang umalis dahil nalate na siya para manood ng pelikula. Kaya't nang umalis siya, natumba siya na ipinapakita na may sira siyang sapatos at ito ay isang bagay na nagpapangiti sa kanya. Pagkatapos ng kaunting oras, ang ating babae ay nagawa niyang makarating sa oras para manood ng kanyang pelikula at habang tinitingnan niya ang kanyang kamay at ipinapangakong hindi na niya ito muling huhugasan, sa kanyang nagulat na pagkakatumba, lumitaw siya sa lugar upang manood ng pelikula kasama niya. Sa puntong iyon, binanggit ni Jimena na gusto niya ang mga romantikong pelikula dahil napakatamis at kaakit-akit ang mga ito, kaya't sobra niyang gusto ang kwento ng Cinderella. Kaya't kapag natapos nilang manood ng pelikula at pinupunasan ni Ginana ang ilang luha sa kanyang tabi, natumba siya, hinubad ang kanyang mga sapatos at inaalok ito dahil napagtanto niyang nasira ang kanyang sapatos. Sa harap nito, ayaw itong tanggapin ni Ginana, ngunit pagkatapos ng maraming pagpupumilit, sa wakas ay tinanggap niya ito. Kaya't dahil dito, kinabukasan si Ginana ay naging malungkot sa klase at hindi mukhang binibigyang pansin ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa puntong iyon, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa mga pasilyo ng paaralan. Ang mga tao ay nagsimulang magpakabaliw dahil isang sikat na aktor ang nagpakita ng kanyang presensya. At, kahit na hindi naiisip ng ating mga babae, lumitaw si Kaede sa pasukan ng kanyang klase. Kaya habang ang lahat ng mga babae ay sumisigaw para sa kanyang presensya, pinapalampas lamang ni Kaede ang lahat at nakatingin lang kay Ginana. Kaya't lumapit siya at binigyan siya ng bagong peres ng sapatos. Sa harap nito, lahat, kasama ang kanyang mga matatalik na kaibigan, ay nagulat sa gawaing binuhat ng dalan. Ngunit hindi iyon ang lahat dahil habang inilalagay niya ang sapatos, binanggit ni Kaede na ito ay parang isang kwentong pambata na pinangarap niya. Pagkatapos, sinusundan ni Ginana ang lalaki hanggang sa labas ng paaralan at lumapit siya upang ibalik ang kanyang sapatos noong nakaraang araw. Kaya't pinasasalamatan niya siya muli at umalis sa lugar. Kahit bago sila maghiwalay, sinusulat ni Kaede ang kanyang numero ng telepono sa kanyang kamay at sinasabi niyang tawagan ito upang ipakita niya kung ano ang kanyang pangalan. Kaya't sa gabing iyon, sobrang nasasabik si Ginana ay sinusubukang tawagan ang numerong ibinigay ni Kaede upang masabi niya ang kanyang pangalan, ngunit sa kasamaang palad, napagtanto niyang ang numerong iyon ay hindi na ginagamit. At ngayon, sa gabi, makikita natin ang lalaki na kumakain kasama ang kanyang dating nobya na si Yu, na siya rin ay isang kilalang aktres. At sa pagitan nila ay walang sama ng loob at nag-enjoy sila sa kanilang oras na magkasama dahil sa malapit na, siya ay magiging katambal sa isang romantikong pelikula. Ngunit sa panig ni Ginana, mayroong sama ng loob dahil nakikita natin siyang hinuhugasan ang kanyang pulso upang burahin ang peking numero ni Kaede at iniisip niyang nilalaro lamang niya ang kanyang damdamin. Ngunit bumalik tayo sa lalaki, habang nasa loob siya ng kanyang van upang mag-record ng isang eksena. Binigyan siya ng kanyang manager ng payo at sinabing dapat niyang pag-isipan ng mabuti bago gumawa ng kahit ano sa publiko dahil bilang isang aktor. Napakahalaga kung paano siya tinitingnan ng publiko at anumang masamang publicity ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang karera. Gayunpaman, hindi binigyan ng pansin ni Kaede ang payo at sinabi niyang babalik na siya dahil nakita niya si Ginana na naglalakad sa kalye. Kaya't agad siyang bumaba sa van at lumapit sa kanya. Sa oras na yon, ang lalaki na nag-aalala ay tinanong niya kung bakit hindi niya siya tinawagan noong nakaraang araw, ngunit ipinaliwanag ni Ginana na ginawa niya ito at ipinakita niya ang kanyang talaan ng tawag. Sa pagkakakita nito, napagtanto ni Kaede na naibigay niya ang kanyang lumang numero kaya't kinuha niya ang telepono upang ibigay ang kanyang kasalukuyang numero. Ngunit si Ginana, na may sugatang puso, ay ninakaw ang kanyang cellphone at hiniling niyang huwag niyang laruin ang kanyang damdamin, ipinagtapat na dati niyang itong gusto ngunit ngayon ay hindi na siya interesado sa kanya. Kaya't kapag umalis ang ating babae, nababa siya mula sa paghawak ng kanyang braso at sinabing maganda na magkaroon ng mga inaasahan. At tulad nito, binigyan niya siya ng isang halik kahit na may suot siyang maskara. Dahil dito na si Kaede ay isang roba kunas, nagulat si Ginana at walang sinabi. Siya ay nag-amin na palaging gustong malaman ni Kaede ang kanyang pangalan mula nang makilala niya siya dahil ito ay isang pag-ibig sa unang tingin. At tulad ng inaasahan, ito ay nagpalambot sa pag-ibig ni Ginana kaya't sa wakas ay ipinakita niya kung ano ang kanyang pangalan.
At ngayon, sa susunod na araw, nakikita natin ang ating babae na pumipili ng mga panloob na damit dahil magkakaroon siya ng date kay Kaede. Ngunit para sa kanyang malasang swerte, nakita ni Akira ang buong sitwasyon at may dalang bulaklak sa kanyang kamay, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos, nakita ni Ginana na may suot na magandang damit na dumating siya sa van ni Kaede at nang makita niya ito, tinanong niya ng may kuryosidad kung saan sila pupunta. Ngunit sinabi ng lalaki na maghintay lang at panoorin. Kaya't dinala siya ni Kaede sa kanyang marangyang apartment. Sa panig naman ni Ginana, na-impress siya sa laki ng lugar at sinabing hindi pa niya kailanman dinala ang isang babae sa kanyang bahay. At sa totoo lang, pareho silang nag-enjoy, nagsalita, tinitingnan ang ilang mga larawan ng banda at kumain ng tanghalian. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, dumating ang oras para magpahinga kaya't sinabi ni Kaede na magiging maganda kung manood sila ng isang pelikula. At sa oras na yon, habang nanonood, pinagkunwari ni Kaede na natutulog siya at sa kabila ng nerbiyos ng ating babae, sinubukan niyang gumawa ng ilang mga haplos. Ngunit si Kaede, ang kilalang aktor, ay nagbigay ng panlilinlang kay Ginana at pinapayagan ang kanyang instinto na lumabas kaya't nagulat si Ginana at hindi niya alam kung paano tumugon. At noong tila ang sitwasyon ay magiging problema sa batas. Para sa swerte ng ating babae, pinutol sila ng kanyang manager. At sa hindi magandang paraan ay tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at kung sino ang babae. Sa sorpresa ng pareho, napagtanto nila na siya pala ay ang kanyang nobya na nag-iwan sa manager at kay Ginana na lubos na naguguluhan. Ngunit hindi pa ito ang lahat dahil nang tanungin ng manager ang kanyang edad at sumagot siya na siya ay 16 na taong gulang, halos maatake ng infarto ang manager. Pagkatapos na umalis ang babae, ang manager ay galit na galit sa ugali ni Kaede at alam niyang nilalaro nito ang kanyang karera bilang aktor. Kaya't patuloy niyang pinipilit na pangalagaan ni Kaede ang kanyang imahe at hindi niya aprobahan ang relasyon nito sa isang menor de edad. Bukod pa rito, nasa isang mahalagang yugto sila at marami silang mga eksena na kailangan i-shoot sa mga pelikula sa mga sandaling ito. Ngunit malinaw na wala itong pakialam si Kaede sa kanyang mga sinasabi at sinasabi niya na mas mabuti nang hindi na lang makialam kung saan hindi nararapat. Dahil dito, kinabukasan ay tila baliw si Ginana dahil sa sinabi ng lalaki at nangangarap na maging kanyang nobya. Ngunit sa kasamaang palad, bumaba ang kanyang emosyon nang makatanggap siya ng mensahe mula sa lalaki na nagsasabing dahil kailangan niyang mag-record sa loob ng ilang panahon, hindi sila magkikita. Kaya't walang presensya ng kanyang paboritong idolo, mayroon na ngayong sobra-sobrang oras si Ginana. Kaya naman noong weekend, nagpasya siyang tulungan ang kanyang kaibigan na si Akira sa bulaklakan ng kanyang ama. At sa isang pagkakataon, ibinuwis ni Akira ang kanyang buong pagmamahal at sinabi na magiging maganda sana kung ikakasal siya ni Ginana. Ngunit sa kanyang mga sinabi, hindi ito seryoso na tinanggap ni Ginana. Pagkatapos, tumanggap si Akira ng isang order para sa isang bouquet ng mga bulaklak para sa isang partikular na producer ng pelikula. Kaya't siya ang naatasang magdala nito kay Ginana. Kaya't nang dalhin niya ang mga bulaklak sa lugar, lumabas na ito ay ang set ng bagong pelikula ni Kaede. At sa sandaling yon, ang kanyang puso ay napunit sa 1,000 piraso at nakita ni Nana ang kanyang malaking pag-ibig na hinahalikan ang kanyang ex-nobya. At kahit na bahagi ito ng pelikula, naramdaman ni Ginana ang pagkawasak at ayaw nang makita pa. Kaya't nang siya ay papalayo na, bumangga siya at hinabol siya ni Kaede. Agad na dinala niya siya sa isang pribadong lugar upang walang makakita. Dito sinabi niya na huwag mag-alala tungkol sa pelikula. Sa kanyang bahagi, naintindihan niya ang sitwasyon at nangako na hindi na niya muling istorbohin si Kaede sa kanyang trabaho. Kaya't bilang gantimpala sa kanyang pangunawa, hinahalikan siya ni Kaede at ipinaliwanag na mula ngayon walang lalaki na malapit sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng romantikong sandaling ito ay napagmasdan niyo na tila hindi masaya sa kanilang relasyon. At ilang araw na ang lumipas, nakatanggap ang ating babae ng tawag mula kay Kaede upang tanungin kung nais niyang magkaroon ng date. Sa kanyang bahagi, magalang na tinanggihan ni Ginana ang kanyang paanyaya at ipinaliwanag na hindi niya ito magagawa dahil magdiriwang sila sa bahay ng kaibigan niyang si Akira sa kanyang kaarawan. Naintindihan ito ni Kaede, ngunit sinabi niyang may plano siya. Kaya't sa araw ng kaarawan ni Akira, bago pumasok sa bahay, hinikayat siya ni Hikari na sa wakas ay ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Hinana. Kaya't sa isip na ito, pumasok silang dalawa sa bahay. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ay lumabas si Kari sa lugar, na ikinagulat ng lahat lalo na ni Hinana. Kaya't ipinagtapat ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na sila ay nagiging magkasintahan. At tulad ng inaasahan, nasabik si Hikari sa balita, ngunit sa bahagi ni Akira, siya ay labis na nadismaya dahil alam niyang wala siyang tsansa laban sa gwapong si Kaede. Pagkatapos, nagpatuloy ang hapunan ng normal, ngunit nang mag-isa na lang ang dalawang lalaki,
Tinanong ni Akira si Kaede kung totoo ba ang kanyang nararamdaman para kay Ginana dahil kung hindi, hindi na niya dapat siya lapitan. At dahil dito, napagtanto ni Kaede na may nararamdaman din ang lalaki para sa kanyang nobya, kaya't sinabi niya na seryoso siya at hindi niya balak sumuko. Kaya't matapos ang karawan, nagpaalam si Ginana sa kanyang nobyo at sinabi ni Kaede na may kompetensya siya at hindi niya ito isasakripisyo sa ganitong paraan. Kinabukasan, binisita ni Ginana ang apartment ng lalaki at pagpasok niya ay nakakita siya kay Kaede na kalahating hubad. Agad na ikinilos niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mangilig si Kaede. Sa katunayan, nag-enjoy ang magkasintahan at upang dalhin ang relasyon sa susunod na antas, binigyan niya ang kanyang nobya ng susi ng kanyang apartment at sinabi na maaari siyang pumunta kapag siya ay nag-iisa. At malinaw na ang kaligayahan ng ating babae ay napakalaki. Ngunit ilang araw ang lumipas, habang kumakain lang siya mag-isa, nakita niya ang kanyang mga ex-kaibigan mula sa banda, ngunit piniling ignore sila nito, na para bang nagtapos ang kanilang samahan ng masama. At ito ay isang bagay na masakit para kay Kaede dahil dati silang matalik na magkaibigan. Kaya't mas huli ng gabing iyon, nahiga siya sa sofa at nagsimulang alalahanin ang mga sandaling kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan tila lahat ay nasa magandang direksyon at ang banda ay napakakapit-bisig. Ngunit nagpasya si Kaede na iwanan ang banda upang mas magtuon sa kanyang karera bilang aktor na ikinagalit ng kanyang mga kaibigan dahil nagdulot ito ng pagkasira ng kanilang relasyon dahil si Kaede ang pinuno ng grupo. At ngayon, bumalik tayo kay Ginana habang nasa paaralan. Narinig niya ang ilang mga babae na pinag-uusapan ang bagong pelikula ni Kaede at kung paano siya siguradong babalik kasama ang kanyang ex-nobya dahil sila ay patuloy na gumagawa ng magandang pares. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si Ginana na si Yu ay higit pa sa kanya. Kaya naman, sinabi ito ng isang kaibigan sa kanya na sinasabi na wala siyang tsansa kung kailangan niyang makipagkumpetensya sa kanya at tinanggap ng kanyang kaibigan ang katotohanan. Si Shu ay napakaganda at walang makakatalo. Gayunpaman, determinado si Jimena na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kaya't sa isip na ito, nagpasya siyang bisitahin ang apartment ng kanyang nobyo dahil sinabi niya na maaari niyang bisitahin ito anumang oras na gusto niya. Kaya't nang pumasok siya sa lugar, nakita niya ang isang pares ng takong na pumukaw ng kanyang atensyon at kaagad na napunit ang kanyang puso. Sa pangyayari na yon, tumakbo ang babae mula sa lugar kaya't hinabol siya ni Kaede. Ngunit galit si Jimena at sinabi niya na ayaw na niyang makipag-usap sa kanya at na napagtanto niyang talagang nilalaro niya ang kanyang mga damdamin. Dahil dito, labis na nasaktan si Ginana at ayaw nang bumangon mula sa kama. Ngunit nang malaman ito ni Akira, nagpasya siyang bisitahin siya, at nang bumangon siya mula sa kama, niyakap niya ito mula sa likod at pinayuhan siyang huwag nang isipin si Kaede dahil nagdudulot lamang ito ng pasakit. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, ipinagtapat niya ang kanyang mga nararamdaman na ikinagulat ni Ginana dahil hindi niya ito nakita bilang higit pa sa isang kaibigan. Dahil dito, nanatiling tahimik si Ginana sa pagkumpisal at binigyan siya ng lalaki ng kanyang espasyo at naintindihan na ito ay napakasorpresang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, nagtagpo sila pareho sa pintuan ng silid-aralan at naramdaman ang tensyon sa hangin. Pagkatapos ng klase, nakasalubong ni Ginana si Yu na dumarating upang kausapin siya, kaya't naupo silang dalawa upang pag-usapan ang nangyari noong nakaraang araw. Sa puntong iyon, hiniling Yu kay Ginana na itigil na ang pakikipagkita kay Kaede dahil gusto niyang makasama siya. Ngunit, sa kanyang bahagi, nag-atubiling pumayag ang ating babae dahil alam niyang hindi siya laban sa isang babaeng kasing ganda niya. Bukod dito, napansin din niya ang malaking pagkakaiba sa sosyal na estado sa pagitan niya at ni Kaede. Ngunit, nais pa rin niyang makasama ang lalaki dahil gusto niyang makilala siya ng lubusan. Sa harap ng mga sinabi iyon, nagbago ng isip si Shu at napagtanto niyang tunay ang nararamdaman ng babae. Kaya't ibinahagi niya ang katotohanan. Tinanggihan siya ni Kaede noong nakaraang araw nang ipakiusap niya na magsama muli sila at sinabi pa niya na siya ang bumunot ng kanyang halik, ngunit hindi sinuportahan ni Kaede ang kanyang halik. Sa ganitong paraan, nagpaalam si Shu sa dalagitang nagdiriwang ng kanyang ika-15 kaarawan dahil determinado siyang maghakbang sa gilid at hayaan ang pag-ibig nila na umusbong. Sa kabilang banda, sa gabi, binisita ni Kaede ang ating babae na humingi ng paumanhin sa nangyari at ipinagtapat ang kanyang tunay na damdamin na sa paglipas ng panahon, araw-araw siyang lalo pang inibig siya at ngayon, ang tanging mahalaga sa kanya ay makasama siya. At alam nating si Kaede ay hindi maaaring maglakad ng magkahawak kamay sa publiko dahil sa kanyang estado bilang isang aktor. Kaya, kinabukasan, nagpasya ang lalaki na isara ang isang parke ng libangan at paupahan ito para sa dalawa lamang nila upang makapag-spend ng dekalidad na oras nang walang istorbo mula sa iba.
Sa ganitong paraan, nasiyahan ang ating mga tortolitos sa kanilang pamamalagi sa parke ng libangan mula sa pagsakay sa roller coaster, pagsakay sa mga kabayo, at pati na ang pagkain ng ice cream. 何やってんだ俺。 Ngunit pagdating ng gabi, kailangang umalis ni Ginana dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya bago matapos ang kanilang date, nagpa siya si Kaede na bigyan siya ng regalo. Kaya't hiniling niya na isara ni Ginana ang kanyang mga mata, at inisip ni Ginana na bibigyan siya ng halik. Sa huli, nagulat siya nang malaman na ang binata ay nagregalo sa kanya ng isang kwintas na may kasamang maliit na sapatos, at sinabi pa niyang masaya siyang maging kanyang nobyo. At ganoon nga, nagsimula na lamang ang buhay ng ating mga tortolitos na puno ng pagmamahalan. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan habang nag-explore ng mga bagong lugar, nanonood ng scene, at magkasamang ginugugol ang mga weekend. Gayunpaman, tulad ng alam natin na hindi lahat ng bagay sa buhay ay maganda. Agad na lumitaw ang isang problema nang maglabas ang mga media ng balita tungkol kay Kaede. Nakita ni Ginana sa balita na isang reporter ang nagbunyag na si Kaede ay nakikipagrelasyon sa isang estudyante sa sekundarya na malinaw na hindi tama. Sinasabing alam na ng marami na mangyayari ito, ngunit ang kaso ay kahit na malabo ang kanyang mukha sa balita, si AD ay nasa seryosong problema na maaaring ilagay sa panganib ang kanyang karera bilang aktor. Habang papalapit siya sa bahay ng kanyang nobya na may dalang regalo para sa kanyang karawan, ipinabatid ng kanyang manager ang balita. Samantala, nag-alala si Ginana at tinawagan si Kaede, ngunit hindi siya makatugon dahil napapalibutan siya ng mga media na nagtatanong kung totoo ang mga usap-usapan. Dahil dito, nagpa siya si Kaede na manahimik na lang. At tulad ng inaasahan, ang mga social media ay naging masama para kay Kaede. Kung totoo ang mga usap-usapan, matatapos na ang kanyang buhay bilang aktor. Dahil dito, nag-alala ang kanyang manager at kinabukasan, nagpa siya siyang bisitahin si Ginana upang makipag-usap. Sa kanilang pag-uusap, inamin ng manager na gusto niyang ang pinakamahusay para kay Kaede. Kaya't ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Kaede ang kanyang dating banda. Hindi ito dahil nais niyang mag-arte, kundi dahil nagkaroon siya ng pamamaga sa kanyang lalamunan na naging sanhi upang hindi na siya makakanta at tinago ang kanyang sakit. Nang hindi na niya matiis at kailangan niyang sumailalim sa operasyon, sinabi niya ito sa banda habang sila ay nasa isang mahalagang international tour. Kaya't napagpasyahan niyang iwan ang banda at hilingin ang pinakamahusay para sa kanyang mga kaibigan. Ipinangako ng manager na gagawin niya ang lahat ng makakaya upang suportahan ang pangarap ni Kaede. Sa gabi, nagmuni-muni si Ginana tungkol sa sinabi ng manager at sa wakas ay nagpasya siyang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, nakatagpo siya ng kanyang nobyo at humingi ng paumanhin dahil nadala niya siya sa lahat ng ito na iniisip niyang siya ang sanhi ng lahat ng kanyang problema. Nagpasalamat siya sa lahat ng oras na kanilang pinagsaluhan at sa pagiging kanyang unang malaking pag-ibig. Ngunit oras na upang tapusin ang maliit na kwentong pambata na ito, kaya't nagpa siya si Ginana na wakasan ang relasyon kay Kaede at nagpaalam sa lugar na iyon habang umiiyak. At para sa dagdag pa, sa araw ng kanyang kaarawan at habang lumilipas ang mga araw, nagpa siya si Kaede na magbigay ng isang press conference kung saan inamin niyang totoo na nakikipagrelasyon siya sa isang estudyante sa sekundarya. Ngunit idinagdag niya na hindi na mauulit ito at hindi na siya muling magmamahal ng ganoon. Inamin niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit nais na niyang baguhin ang kanyang sitwasyon at tututok na lamang siya sa kanyang profesional na karera. Nang marinig niya ito, naramdaman niyang nabiyak ang kanyang puso sa 1,000 piraso kaya't nagpa siya siyang umakyat sa bubungan upang mag-isa. Sa puntong iyon, dumating si Akira at niyakap siya mula sa likod, binibigyan siya ng suporta at sinabing kung nais niyang umiyak, gawin niya ito dahil bilang isang mabuting kaibigan, palagi siyang nandito upang suportahan siya sa lahat ng oras. At dito tayo lumipat ng 3 taon sa hinaharap kung saan nakikita natin si Kaede na tumanggap ng isang internasyonal na parangal bilang isa sa ilang Hapones na nagtagumpay na makatawid ng mga hangganan. Samantala, nagsisimula nang makita ni Ginana ang lahat ng mga regalong iniwan para kay Kaede at nakakita siya ng isang sulat. Ngunit nang makita niyang papalapit si Kaede, itinago niya ang sulat at nagtataka kung ano na ang nangyari kay Ginana. Sa katotohanan, mas naging malapit na siya kay Akira at sa araw ng kanyang kaarawan, nagpa siya ang binata na bigyan siya ng isang tiket para pumunta sa sinihan, partikular sa isang pelikulang gustong-gusto niya. Ngunit bumalik tayo kay Kaede, inorganisa ng kanyang manager ang isang party upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik sa Japan. Nais niyang maging masaya ang binata kaya't ipinasa niya ang sulat na natagpuan niya. Ang sulat ay isinulat ni Akira na nagpapaliwanag na pagkatapos nilang maghiwalay, lagi niyang pinapanood ang lahat ng pelikula ni Kaede araw at gabi.
At tuwing lumalabas sila kahit saan, hindi niya maiwasan dahil nasa lahat ng lugar si Kaede. Alam ni Akira na masakit ito para sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya ang tamang tao para kay Ginana, kundi si Kaede. Kaya't nais ng binata na magkaayos sila ni Akira. Bukod sa sulat, iniwan niya si Kaede ng isang tiket para pumunta sa sinehan at makipagkita sa kanya. Sa ganitong paraan, habang kumakanta at nagdudulot ng atensyon ang manager, tumakbo si Kaede ng mabilis patungo sa lugar upang makatagpo ng kanyang malaking pag-ibig. Gayunpaman, nang makarating siya, natuklasan niyang tapos na ang palabas, kaya't nadismaya siyang bumalik sa bahay. Ngunit sa sandaling iyon, bumaba si Ginana mula sa hagdan at nagulat nang makita ang kanyang malaking pag-ibig pagkatapos ng 3 taon. Sinabi ni Kaede na ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw, kapag naging karapat-dapat siya sa kanyang pagmamahal, babalik siya upang hanapin siya. At ibinigay niya ang kanyang regalo sa kaarawan na isang pares ng makinang na sapatos na sumisimbolo na mula ngayon, nais niyang maglakad kasama siya sa isang magandang hinaharap. Siyempre, tinanggap ito ni Ginana na may isang malaking halik. At dito nagtatapos ang buod. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng komento na nagsasabing mahal sa kahon ng komento upang manalo ng isang magandang puso. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-activate ang notification bell, mag-like, mag-komento, at magkita tayo sa susunod na video. Paalam!